na ang pagpipinta na kinomisyon ng ayuntamiento. Noong Mayo taong 1884, ipinadala niya ang malawak na canvas na naglalarawan ng spoliarium sa Madrid para sa taunang Exposition Nacional de Bellas Artes. Kapansin-pansin, siya ang naging unang tumanggap ng isa sa 3 medalyang ginto na ipinagkaloob sa eksibisyon, na nakakuha ng pagkilala mula sa parehong mga connoisseur at kritiko ng sining na dumalo. Noong ika-25 ng Hunyo taong 1884, isang pagtitipon ng mga Pilipino at Espanyol na maharlika ang nag-organisa ng isang kaganapan upang ipagdiwang ang tagumpay ni Luna sa eksibisyon. Sa panahon ng kaganapan, naghanda si Rizal ng isang talumpati na pumuri sa kanyang kaibigan, na nagtatampok sa dalawang makabuluhang aspeto ng kanyang likhang sining, ang pagdakila ng henyo at ang kamaharlikaan ng kanyang husay sa sining. Ang kanyang obra maestra, ang Spoliarium, ay nagwagi ng gintong medalya sa Exposition Nacional de Bellas Artes sa Madrid noong 1884. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng malaking pagkilala sa mga Pilipino at nagbigay inspirasyon sa kilusang propaganda. Noong 1894, bumalik si Luna sa Pilipinas. Noong 1898, itinalaga siya ng pamahalaang revolusyonaryo ng Pilipinas bilang isang miyembro ng delegasyon sa Paris na nagtatrabaho para sa diplomatikong pagkilala sa Republika Filipina, Republika ng Pilipinas. Noong 1899, pagkatapos ng pagpirma sa Treaty of Paris, 1898, si Luna ay pinangalan ng miyembro ng delegasyon sa Washington, D.C. upang igiit ang pagkilala sa pamahalaan ng Pilipinas. Naglakbay siya pabalik sa Pilipinas noong Desyembre taong 1899. Siya ay naglakbay sa Hong Kong at namatay doon noong ika-7 ng Desyembre taong 1899 dahil sa atake sa puso.